Magugulat itong si Benny Boutright dito raw sa balak ng San Miguel Beermen na gumawa ng malaking trade bago magsimula yung debut nitong si Benny Boutright sa linggo kontra sa mainit na NLEX Road Warriors. Ang gagawin daw ng San Miguel Beer ay ititrade yung kanilang guard na si Chris Miller pati na itong si Jeron Teng sa Phoenix Fuel Masters kapalit ni Evan Nelly at ng isang first round draft pick. Mukhang ito raw yung balak ngayon ng San Miguel Beer at kung gagamitin nila itong si Nelly bilang point guard kasama itong si Wami Tiongson habang nagre-recover pa mula sa injury si Chris Ross. Yun namang first round draft pick ng Phoenix. Yan yung importante dito. Gagamitin niya ng San Miguel para mag-acquire ng additional pang point guard sa darating na draft. Parang ayon doon sa mga insiders, hindi raw big man ang kukunin ng SMB sa draft kung hindi yung mga tinatawag na mga point guard para magmando dito sa kanilang opensa. Nakita naman natin yan talaga weakness ng San Miguel. So mukhang yan na raw yung balak nilang ma-acquire ngayon. Tignan natin kung sino-sino pa yung ibang players na kukunin ng SMB pero so far yan ang balita, no? Mukhang itong San Miguel Beermen daw ay mag-deal dito sa Phoenix Fuel Masters. At ito naman daw Phoenix sa ilalim ni Coach Charles Chu ay receptive o willing nang makipag-usap dito sa San Miguel pagdating dito sa pakikipag-trade dahil itong pangalan ni Evan Nelly. Patagal na yung nababalita sa totoo lang na ite-trade. Maraming mga spekulasyon na lumalabas bakit daw ito ite-trade ng Phoenix gayong maganda yung laro. Pero sa panig ng San Miguel, ang importante lamang dyan ay makuha nila ang nasabing guard para mabigyan sila ng additional pang mga options pagdating dito sa pagpapalakas ng roster nila. Kaya nga itong San Miguel mukhang yun talaga ang binabalak ngayon. Ang gamitin na itong si Evan Nelly para magkaroon sila ng stability dito sa kanilang backcourt. Grabe ang ginawa nitong si Bol Bol sa pagkanalo ng TNT Tropa kontra Blackwater. Naka 48 points ito at siya si Jason Castro lamang ang nag-score ng double figures para dito sa TNT. Pero sumapat na yan para sila ay manalo. Merong mga na pabahala dahil parang nawawala na raw yung teamwork ng TNT at masyado na sila nagre-rely sa isang player. Pero sabi nga nila, sino magko-contest dyan gayong nananalo sila. As long as nananalo TNT, walang magre-reklamo dapat. At sa tingin ko, itong punto to ng TNT, mas maganda na nananalo kahit na masyado sila nagre-rely dito kay Bol Bol. Basta ba yun ang nagagawa eh. Ibig sabihin kung nakakapag-contribute sa scoring, aba mabuti na lang yan. Kaya nga ngayon, itong lineup ng TNT Tropa, mukhang maganda ang kalalagyan talaga nila. At pwede nating masabi na talagang sila yung legitimate na championship contender dito. Sila ang favorite dahil syempre ibang talent level talaga ni Bol Bol. Nakita natin dito para sa TNT. Kaya nga ngayon mukhang itong TNT ay ready na gumawa ng hakbang talaga para mas maging malakas pa yung lineup nila. Bukod dito kay Bol Bol, meron pa raw silang kukuning player ngayon mula dito sa Meralco Bulls. Baka iyan ay si Jason Brickman. Ipapalit nila kay Jordan Heading. Yun daw ang balita na gagawin ng TNT para masiguro na maging mas malakas yung kanilang roster. Mukhang seryoso talaga itong TNT dito sa kanilang binabalak na maging dominant team sa PBA. At yung pagkuha kay Brickman ang isa doon sa mga steps na kanilang nakikita pwedeng gawin. Kung sa bagay, hindi naman nakapagtataka dahil mukhang seryoso raw talaga itong TNT dito sa kanilang magiging build up ng kanilang firepower. Kaya nga, itong plano ng TNT talaga, hindi na tayo magugulat. Dahil base doon sa mga reports na nagagaling, no, yung management daw, nagbigay na ng marching orders talaga na palakasin itong TNT Tropa. Samantala naman, ang balita naman doon sa ibang mga players ngayon, no, ay kinukonsidera daw nila na maglaro na abroad. Siguro nabalitaan nyo na yung kay Calvin Aftana na meron daw offer dito ang Korean Basketball League. Pero hindi yan matatanggap ni Calvin dahil nga meron siyang kontrata sa TNT Tropang 5G. Pero inamin ng agent nito na kung tapos na yung kontrata ni Calvin, i-consider talaga nila yung offer dahil syempre parang once in a lifetime opportunity ito. So ngayon dahil dito marami nang nagtatanong, mayroon pa kayang mga PBA players na makatatanggap ng offer sa ibayong dagat. At hindi naman tayo magtataka kung ganyan talaga dahil syempre malaki ang sweldo sa mga ganyang players at hindi naman biro yung kikitain mong ganyan. Kaya nga itong mga PBA teams ngayon pinag-iisipan ding mabuti kung ano ang mabuting gawin. Sa totoo lang naman, kahit malaki ang sahod ng mga PBA players, hindi nila syempre kahit tapatan yung ino-offer dyan nung iba yung dagat.
Dahil syempre iba ang pera ng mga Korean at Japanese teams. Kaya nga itong lineup ngayon, itong mga powerhouse teams sa PBA, diyan pinag-iispatan ng mga iba't ibang bansa yung mga players na pwede nilang makuha. Kabilang doon sa balitan na baka offeran daw ng ibang mga teams ay itong katulad ng mga top players ngayon sa PBA. Itong sila RJ Barrientos na galing na sa South Korea. And of course, si CJ Perez nandyan din. At alam pa natin yung iba pang mga magagaling na players ngayon dito sa PBA. Katulad niya sila Shawnee Winston. Hindi naman tayo magtataka talaga kung ito yung mangyari. Dahil syempre yung mga teams ngayon ay aware na dito sa mga matitinding offers na naglalabasan sa ibayong dagat. Kaya pero sa ngayon, so far, ang plano ng PBA ay implement pa rin yung mga current rules nila. Na hanggat may kontrata ka sa PBA, kailangan i-honor mo yan. Ngayon, kung gusto mo lumipat sa ibang bayan, baka ma-face ka doon sa 3-year ban na ini-implement ngayon dito ng PBA. Ang Barangay Ginebra daw ngayon ay ready na nakausapin itong Converge Fiber Access para sa isang trade dito kay Justin Arana na talagang pinag-iinteresan daw at porsigido ang Barangay Ginebra na makuha. Si Arana ayon doon sa mga lumalabas na report ay interesado raw na lumipat sa Ginebra at nagdedemand na raw ito ng trade mula sa Fiber Access. Pero mga lumilitaw na pangalan katulad ni Isa Akgo at ni Sunny Steele na pwede raw kapalit o kaya itong si Norbert Torres. Pero ang kailangan nating isipin dito, no? Itong Converge Fiber Access, hindi iti-trade si Arana sa Ginebra ng basta-basta na lamang. Kung if ever i-trade nila si Arana, at yan ay malaking question dahil alam natin cornerstone ng prangkisa nila si Arana, if ever iti-trade nila si Justin Arana, ay ba syempre kinakailangan. Yung kapalit niyan ay yung kasing value nitong si Arana at yan ang dahilan kung bakit hindi magiging madali ito para sa Ginebra. Lalayon doon sa mga insiders, hindi raw interesado ang Converge dito kay Isa Akgo at Sunny Steele na kapalit nitong si Justin Arana. Kaya nga mukhang mahihirapan daw talaga itong Ginebra na kumuha ng kapalit ng same value nitong si Arana. Kaya nga mukhang yan talaga yung pag-iisipan ngayon ng Ginebra kung paano nila makakuha ang nasabing sentro. Kung ikaw naman itong lineup nitong si ng Converge Fiber Access as much as possible syempre, kukumbinsin mo si Arana na manatili dito sa iyong koponan dahil grabe naman ang importansya ng nasabing player para dito sa Converge Fiber Access. Kaya ito talaga yung makikita natin na dapat gawin ngayon ng Converge. Siguraduhin nila na ito si Arana hindi aalis. Pero kung talaga yan ay aalis at gustong mapunta sa Ginebra, kailangan nila i-consider yung iba't ibang offer ng mga teams. At sa Ginebra naman, pagandahin lang yung offer nila. At malamang tatanggapin na rin yan nitong si Justin Arana. Depende na lamang siyempre kung magkakasundo ito si Pineda at si Coach Tim Cone. At bago tayo magtapos ay kumustahin natin yung mga regular nating taga-subaybay na sila Jonel Alagon, si Joseph Pineda, si Romeo Conchada, si Monde Guzman, si RG Bueno, si Katsakino Ducusin, Ireneo Salangsang, Malyari Mascarinas, si Edwin Carmona Jr., si Joshua Giray Espejo at Rosales Family, si Michael D., si Ronald Barbosidad, si Jervin Cris, si Romeo Conchada, Anthony Alon, Dexter Domer at iba pa.